Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Paano ba yung application ng discharge permit at ano yung mga information na ibinibigay natin? Well, ang application ng discharge permit ay through online permitting and monitoring system at dyan po sa step number 5, ma-generate natin ang ating application form. So, bago natin pag-usapan yung laman ng ating application form, kung hindi ka pa nakapag-subscribe or follow sa ating channel, please subscribe and or follow para sa iba pang mga videos. At I hope makatulong tayo sa ating mga bagong-bagong PCO at managing head towards environmental compliance. So, ang ating application form ay computer generated. Downloadable ito doon sa step number 5. And bago natin i-submit ang ating application, kailangan muna ma-generate ang application form at sa dulo nitong tatlong pahina, page 3 of 3, ay kailangan may pirma ng PCO at ng managing head or yung head of agency. So, ang common na laman ng application form for discharge permit, pwede nating tingnan. Meron tayong general information, then box A, meron tayong employment and operation information. Box B, sources of water supply and wastewater generation. Box C, and then dwelling units information, box D. And then box E, product information. Then box F, water pollution information. Box G, flow meter information. And then box H, information on the wastewater treatment system. So after that, meron na tayong pirma dito sa ating application form. So ito ay ating ina-accomplish sa steps 1 to 4 at ma-generate naman yung buong information sa application form. At ito na nga yung kahinatnan. So for example, sa type of application ay new, then kung kanino po ipapangalan ang permit. So sino ang may-ari ng facility or establishment at yung kanyang address. Ganun din sa anong particular na establishment or facility at yung kanyang location din. Ano po, meron tayong street, barangay, city, and region. Ganun din, tinatanong syempre kung ano ang type of industry. Sineselect natin ito doon sa system lang. So, kung depende kung ano ang ating nature of business, type of industry. Siyempre, tinatanong din ang pangalan ng PCO at yung kanyang accreditation information. So, it's important na bago mag-apply ng discharge permit ay merong accredited PCO. So, tinatanong siyempre kung ano ang accreditation number at yung date of accreditation. Tinatanong na rin kung ano ang legal classification, kung ito ba ay private, foreign, ganun din kung tayo ay nasa government at ilan ang ownership. Tinatanong din siyempre kung ilan ang number of workers sa isang facility or establishment. Yung number of hours per day, number of days per month, number of months per year, and then the number of days with discharge per month. So malaking bagay yung number of days with discharge per month kasi basis na rin yan sa pag-compute ng load-based fee.
So kaakibat ng number of days of discharge kung ilan yung volume of discharge. So the higher the volume of discharge per day, di mas mataas din ang load-based fee. Siyempre, volume yan sa kayong number of days. So malalaman kung gaano karami talaga yung volume sa isang buwan, sa isang araw, ganyan. Tatanungin din siyempre kung ano ang location ng ating outlet. Saan yung outlet at ano ang concentration ng BOD or TSS doon sa ating sample ng wastewater. So maliban sa number of days of operation with discharge, the volume of discharge per day, yung concentration din, tinatanong ko ano ang concentration ng BOD expressed in milligram per liter. So, para makompute na ngayon yung BOD load at yan yung magiging basis sa load-based fee. Okay? So yung number of days, yung volume at yung concentration, malaking bagay yon sa load-based fee. So mas mababa ang load, mas mababa ang load-based fee. Tatanong din siyempre kung ano ang wastewater treatment system available sa establishment or facility. So meron tayong level of treatment, primary treatment, meron tayong secondary treatment, at meron din tayong chemical treatment. So kung ano ang composition ng wastewater treatment system, i-declare lang natin yung composition na yon. So meron tayong sasagutan na tanong na meron ka bang primary treatment system, meron ka bang mga tangke na ginagamit, at kung saan nandoon yung ating wastewater, nandoon lamang sa period of time yung tubig o sineseparate mo yung solid sa liquid. So that's primary treatment. At ang mga composition na pwede pagpilian nitong primary treatment gaya ng screening, equalization, grit removal, oil water separation, sedimentation. Kung hindi naman nyo ginagamit yan, baka nga septic tank lang or oil ingress interceptor. Meron din na tanong kung meron kang chemical treatment, gumagamit ka ba ng chemical for odor removal, for disinfection, flocculation, coagulation process, pH adjustment, kung meron pang iba, just declare it. Ano po? And finally, do you have a secondary treatment? Anong process ang involved like activated sludge, single batch reaction, anaerobic digestion, oxidation, trickling filtration, rotating biological contractor or contactor rather. And then kung alin dyan ang available. Kung wala naman, you can indicate NA. So, this application form, this form shall be signed by the PCO and the managing head na totoo yung mga information na yon. At syempre, meron itong mga requirements sa pag-apply ng discharge permit na makikita natin sa step number 6 as shown on the screen. So, nandito yung mga requirements for discharge permit application, especially sa pauna, new application. Iba naman yung sets of requirements sa renewal. So, along with these requirements ay yung ating completed, notarized application form. So, I hope na meron tayong nakuhang information on how to apply for discharge permit. At to summarize, nag-a-apply tayo ng discharge permit dito sa online permitting and monitoring system kung kayo ay nasa jurisdiction ng
DNR at kino-complete natin yung information para makapag-generate ng application form. And finally, isasubmit natin yung mga requirements as shown on the screen along with the notarized application form. Just add the file from your computer. Lahat dapat ito magkaroon ng check and then mapa-finalize mo yung application. Eventually, submit. So that's how we apply for the search permit and ano yung laman ng application form at kung ano yung mga requirements. Kung may tanong kayo sa nasambit na mga bagay, pwede nyo pong i-type sa ating sa baba. And then you can also ask for coaching or mentoring kung paano ba i-prepare ang mga requirements na ito. Just comment po. And if you want to attend the basic training for pollution control officer at dinidiscuss naman ito at yung kung paano ginagawa ang mga ito, you can attend the basic PCO training. If you want to attend, contact 0998-543-5466 or email us at jpex.training@gmail.com. So ilalagay na lang natin sa baba sa description yung contact information na yon para sa future reference ninyo. Again, thank you very much for time listening and God bless us all.